Actually, gusto kong sabihin kay President Bongbong Marcos na alam ko marami siyang pinagdaraanan ngayon, pero huwag siyang mawalan ng tiwala sa kanyang sarili at sa mga taong katulad ko na ang hangarin din ay matulungan ang iba. Kumbaga ako nandito nung bagong Pilipinas launching sa Luneta, binigay ko yung full support ko kasi kahit papaano sa ganung paraan man lang maipakita natin sa kanya yung pagmamahal at yung tunay na hangarin natin para sa bansa natin, na ako naman talagang from the start pa lang ng election hanggang ngayon talagang all out support ako sa kanya. Siguro hindi ko na kailangan pagsigawan, marahil makikita naman niya sa gawa at mararamdaman din niya sa kanyang puso na ako ay totoong tumutulong talaga. Lahat ng sinabi ni Presidente BBM ay totoo. Kumbaga kailangan hindi na ito yung oras na tayo ay magkuyakoy lang sa opisina, hindi natin kailangan sumimangot dahil ayaw natin sa isang tao, kundi kailangan baligtarin natin, kailangan gampanan natin ng maayos ang ating tungkulin hanggat maaari, bigyan natin yung best effort natin at ipakita natin sa mga tao na kahit mahirap, masaya pa rin tayo sa ating ginagawa. Hi, magandang hapon po, magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko batiin kayong lahat ng Kong Hei Fat Choi, syempre Chinese New Year po ngayon. At umpisahan po natin na maswerte at marami tayong programa na gustong ibaba. So umpisahan natin sa pagiging positive. So tanggalin na natin yung mga negative, yung mga makakaapekto sa atin. Kailangan maging maganda yung pang-araw-araw na paggising natin, maganda kaagad yung gusto natin gawin sa buhay. Balikan po natin yung mga nakaraan nating event. No? So, sa kabila ng mga naranasan natin mga event, ay talagang parang press na press po rin po kayo. Ano po sikreto nyo? Bakit nami-maintain nyo ang ganyang kagandahan nyo? Hindi, syempre ang sikreto lang doon, kailangan bigyan mo rin ng time yung sarili mo magpahinga. Kahit man lang yung kaisipan natin, yung isip natin, kahit na marami tayong gagawin, dapat bigyan mo siya ng oras na kapag matutulog ka, huwag ka na masyadong mag-isip at ipahinga mo rin yung sarili mo. Para syempre kailangan maging healthy tayo para magampanan natin yung tungkulin na gusto nating ibigay sa ating mga kababayan. Ma'am, ano po yung mga naging activity ninyo last few days, few months? Actually, sa sobrang dami, umpisahan natin ngayong January, pagpasok ng taon. Syempre, nandyan yung naging Hermana Mayor ako para sa Santo Niño sa Pandacan, yung buling-buling. Pangalawa, Hermana Mayor ulit sa St. John Bosco, dito sa Maytondo rin, sa District 1. After that, nagkaroon tayo ng fiesta, pa-concert sa San Andres Bukid, kung saan namigay tayo ng maraming papremyo sa ating mga kababayan. And bukod po dyan, syempre, yung mga senior citizen na online registration, patuloy pa rin. Ano po yung nagsisilbi ninyong inspirasyon sa ginagawa niyo pong kawang-gawa tulad ng pagbibigay tulong po sa mga senior citizen, then pamimigay po ng laruan tulad ng bola sa mga kabataan? Ano po yung nagsisilbing parang inspirasyon po ninyo? Actually, ang inspirasyon ko dyan, yung mga senior citizen at mga kabataan talaga, na tuwing ako'y lumalabas sa aking tahanan at nakikita ko na maraming tao nangangailangan, gusto ko pa rin at ipagpatuloy yung pagbibigay sa kanila ng tulong at pagbibigay pag-asa. Kaya siguro hindi talaga hihinto yung katulad natin, lalo na kung hindi natin makita na maging maayos ang lahat. Kaya yung aabangan ng ating mga kabayan na programa, maliban sa mga nagdaan na gawa mo sa sobrang dami nun, mukhang may bahala ka pa yata gagawin. Ano pa kaya ito? Actually, talagang ang susunod na mga programa na gusto ko, magkaroon ng livelihood program yung mga senior citizen. Gusto kong magkaroon ng mas magandang komunikasyon sa mga kabataan. Mabigyan sila ng konting pangaral para sa Filipino values. Actually, gusto ko nga na magkaroon ako ng malaking event para sa mga bata na kung saan dito maglalaro lang kami ng piko, ng Chinese garter, yung mga laro nung araw na gusto ko maranasan nila ngayon. Para kahit paano makita nila yung talagang totoong laro na may kasama kang kaibigan kasi matututo ka rin makisama at saka yung feeling na masaya ka, iba yung makukuha mo talaga kapag meron kang kalaro. So yun yung gusto ko, magkaroon ako ng programa
para sa mga kabataan na maiparamdam sa kanila yung talagang values ng Pilipino. Yun nga, sana magkaroon ako ng event na ganun para makasama ko yung mga kabataan. Siguro gawin natin siya sa Luneta. So, ma'am, sa mga naman po, senior citizens, may bago po ba kayong hinanda para sa kanila? Actually, sa ngayon, ang talagang naisip ko yung livelihood program, paano ko sila matulungan, yes. Kasi syempre hanggat nandito ang kahirapan, hindi pa rin talaga titigil na sila ay magkaroon ng problema, lalo na karamihan sa senior citizen natin nagagamot, kailangan ng pagkain na para sila ay lumusog. So, kahit pa paano maibsan o mabawasan yung kanilang hinaing doon na mabigyan sila ng livelihood program. Kahit simple lang, basta sila, kikita sila. Sa dami ng proyekto na nagawa mo sa Maynila, wala ka bang balak na maging partnership sa government? Actually, naisip ko naman na magkaroon ng collaboration o partnership. Pero for the meantime, gusto ko munang ilatag yung talagang programa na galing sa akin, and then from there siguro palawakin na lang natin kasama o katuwang natin yung ahensya ng gobyerno. Pero sana hopefully, ang gusto ko talaga na sana yung ahensya mismo bumaba para makadagdag ng tulong din sa mga senior citizen at sa iba pang programa natin. Ma'am, dahil po sa district ko, kilala na po kayo. Mapabata, matanda po. Oo. Ano po ang pakiramdam niyo po na tulad po niyan? Pag umiikot po tayo, marami po kayo na napapasaya ang mga tao at mga tayo. Kung ano nararamdaman ko. Actually, nasusurprise ako kasi pumapasok, hindi talaga pumapasok sa isip ko yung kilala na ako eh. Pero nare-realize ko lang siya every time bumababa tayo, tinatawag yung pangalan ko. So inisip ko, nako, ganun na pala tayo kahit paano na-appreciate. Pero hindi ko siya dinadala sa sa isip ko, kundi dinadala ko sa puso ko para mas lalo ko maramdaman na yung mga tao talaga kailangan natin tulungan. Ma'am, may mga tanong sa mga kababayan natin sa comment section sa mga upload natin. Sa dami daw ng ginagawa mo, kailan kaya daw mauubos yung salapi na meron ka? Sus Mario. Napaano talaga, sorry. Actually, siguro lang yan, tamang management kung paano mo ma-handle yung finances. Talagang yun lang naman yung sekreto eh. Kasi sabi nga nila, kahit marami ka namang pera, kung hindi mo naman mamamanage, hindi rin tatagal. So siguro maswerte lang ako dahil kaya kong i-manage parehas yung finances at saka yung pagtulong sa mga kababayan natin. Ang sekreto lang dyan, kailangan alam mo kung ano yung priority. Kung ano yung mas mahalaga, tutukan mo. Kung ano yung mas makakatulong para sa'yo, tutukan mo muna. Then later on, pag lumago na yung financial, andyan na yung pagtulong para hindi ka mahirapan. Ma'am, sa dinami-dami po ng mga naikutan natin, ano po masabi niyo? Kasi meron po tayong mga kababayan na tinatanong nila kung ano yung plano mo, plano mo talaga, kung tatakbo ba o ano. Siguro malalaman na lang nila yung kung magpa-file na ako talaga dun sa mismong araw. For the meantime, sabi ko nga, ayoko munang haluan ng politika yung ginagawa ko kasi baka masira yung aking focus para sa tao. Kasi pag hinaluan natin ng politics talaga, ang dating kaagad sa'yo, parang gusto mo na lang talunin yung mga kalaban mo. So, syempre, kung ganun ang magiging paraan ko, masisira yung mga plano ko para sa programa. Kaya siguro hintayin na lang po natin until sa araw na ako ay magpa-file na ng candidacy. Vincent, ikaw naman. Ma'am, mensahe nyo na lang ma'am sa mga kabataan at mga senior citizen ma'am na nanonood sa inyo ma'am. Para sa mga senior citizen po natin, alam po ninyo, bilang ako isang magulang, paulit-ulit ko pong sinasabi, alam ko kung ano po yung nararamdaman ninyo. Hindi ko na siguro kailangan hintayin na mag-100 years old ako bago ko masabing doon ko palang mararamdaman. Kundi yung pagpapalaki pa lang at pagkakaroon ng isang pamilya ay nagbibigay na sa akin ng dahilan para malaman kung gaano kahirap yung buhay na pinagdaraanan ng mga senior citizen natin na marapat lamang meron tayong pwedeng balikan na isang gobyerno na maganda na makakatulong sa atin pagkailangan talaga natin. Kaya ang mensahe ko sa mga senior citizen, huwag po kayo mawala ng pag-asa
Kasi ako po naniniwala na katuwang po natin ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na gagawin niya po ang lahat para tayo po ay mabigyan at matugunan ang ating mga pangangailangan, lalo na po pagdating sa inyong gamot at kalusugan na kayo ay humaba pa ang inyong buhay at yung mga benepisyo na maibibigay sa inyo talaga naman tututukan din po natin na yan talaga ay magampanan at mangyari po. At sa mga kabataan naman, sana nakikita nyo kung gaano kahalaga ang isang magulang at isang senior citizen. Sana makita ninyo na yung pagmamahal na ibinibigay sa inyo ay pagmamahal ng isang tunay na magulang talaga na walang makakapagbigay niyan kundi yung talaga nag-aruga sa iyo. Kaya sana, kahit hindi na natin balikan ng financial, at least yung respeto at pagtingin sa ating mga senior citizen ay hindi mawala. Ma'am, paano niyo po nababalansa yung oras niyo diyan po sa mga programa niyo? Meron din po sa pamilya niyo. Actually, talagang medyo kailangan ng best effort. Talagang ang sacrifice na sa akin talaga. So kahit napagod ako, kapag talagang kailangan kong yung pamilya ko, kailangan kong magampanan yung tungkulin ko, talagang I sacrifice myself para mabigyan yung oras. At sa labas naman, kailangan maging healthy tayo, laging positive. Kumbaga sa akin, hindi siya mahirap kasi ang sinasakripisyo ko lang naman sarili ko. Basta wag ko lang isacrifice yung family at yung ibang tao. Ma'am, sa gitna ng marami mong nagawa, ano yung balik sa iyo o ano yung naging aral sa iyo sa mga nagawa mo sa ating mga kababayan? Alam mo siguro yung aral na natutunan ko dito, talagang kailangan maging totoong tao ka. Kailangan maramdaman natin kung sino talaga yung totoong maglilingkod sa atin. Kasi marami at marami pa rin mga tao na naapektuhan na impluwensyahan ng maling sistema. So tayo bilang malawak ang ating kaisipan, siguro tayo ang maging gabay sa kanila na maipakalat natin na kailangan talaga tayo magtulungan. Yun lang talaga, hindi na natin kailangan pang tumingin o maminta sa ibang tao, kundi gampanan na lang natin yung tungkulin natin bilang isang tao. How about ma'am sa inspiration? Inspirasyon ko syempre, bukod sa pamilya, syempre yung Panginoon. Siya rin talaga din nagbibigay sa akin ng liwanag tuwing ako ay nag-iisip na parang hindi ko na kaya. Pero every time na maiisip ko pa lang yun, binibigyan niya na kaagad ako ng paraan para maisip ko na siya ay nandyan palagi para sa akin. So, gaano kahalaga sa iyo ang pagpasok talaga sa politika? Syempre hindi natin masisi yung ibang tao na gano'n na maging pagtingin nila kasi sino nga ba naman yung magkaka-interest tumulong kung hindi yung mga pumapasok lang sa politika. Ang nakakalungkot lang, kasi ako isang ordinaryong tao lang talaga ako. Yung aking kaisipan at yung ginagawa, parang feeling ko normal naman sa isang tao na gusto talagang tumulong. Hindi ko hinangad po na pumasok sa politika sa totoo lamang, pero siguro yun lang din yung paraan na meron tayo para maabot natin yung mga kababayan natin. Kaya ako naman, kung sakaling papasukin ko ang politika, siguro last priority ko na yun kung talagang kailangan lamang. Pero for the meantime, ang aking priority talaga, makababa ako ng programa, makatulong ako, at kahit sinong masalubong ko, masasabi ko sa sarili ko at sa kanya, hindi ako politician, kundi isang maratamundong talaga. Isa po kayo sa masugid na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, and then sa last January 28 sa Bagong Pilipinas Kickoff Rally, isa po kayo sa nagpakita ng malaking suporta kasama yung mga senior citizen. Ma'am, sa inyo po, ano po ba ang definasyon ng battle cry ni Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas? Actually, gusto kong sabihin kay President Bongbong Marcos na alam ko marami siyang pinagdaraanan ngayon, pero huwag siya mawalan ng tiwala sa kanyang sarili at sa mga taong katulad ko na ang hangarin din ay matulungan ang iba. Kumbaga ako nandito nung Bagong Pilipinas launching sa Luneta, binigay ko yung full support ko kasi kahit papaano sa ganung paraan man lang maipakita natin sa kanya yung pagmamahal at yung tunay na hangarin natin para sa bansa natin, na ako naman talagang from the start pa lang ng election hanggang ngayon talagang all out support ako sa kanya. Siguro hindi ko na kailangan pagsigawan, marahil makikita naman niya sa gawa at mararamdaman din niya sa kanyang puso na ako ay totoong tumutulong talaga. So, ma'am, may mga ano siya doon sa Bagong Pilipinas na kunyari,
ang bagong Pilipinas ay hindi nahilig sa mga chismis. So, Oo. ikaw, ma'am, ano ka? Syempre, lahat ng sinabi ni Presidente BBM ay totoo. Kumbaga, kailangan hindi na ito yung oras na tayo ay magkuya-kuy lang sa opisina. Hindi natin kailangan sumimangot dahil ayaw natin sa isang tao. Kundi kailangan baligtarin natin. Kailangan gampanan natin ng maayos ang ating tungkulin hanggat maaari bigyan natin yung best effort natin. At ipakita natin sa mga tao na kahit mahirap, masaya pa rin tayo sa ating ginagawa. Ayun. So, Thank you. So once again, thank you so much po, ma'am. Mabuhay po kayo. Oo, thank you so much. Para sa mga vloggers, gusto ko lang sabihin maraming salamat kasi isa kayong daan para marating natin ang ating mga kababayan at isang magandang paraan itong ginagawa ninyo para hindi lamang tayo nakakatulong pang sarili kundi pang kalahatan talaga. At yung mensahe na gusto kong sabihin sa inyo na kayo mismo, lakasan ninyo yung loob ninyo, ipagpatuloy ninyo yung inyong ginagawa dahil ito ay makakabuti sa ating bansa. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Isa na lang po, mensahe nyo na lang po sa mga taga-subaybay niyo po at saka sa district po. Yes, sa aking mga supporters kung meron man, sana meron, 'di ba? Sa aking mga supporters, sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat. Mahirap po ibigay ang tiwala ng isang tao, pero para ipagkaloob po ninyo sa akin yung tiwala at pagmamahal, isang malaking karangalan at palagi ko pong gagawin ang aking tungkulin at hindi lamang 'yon. Bilang isang anak ng Diyos, tutuparin ko po ang tungkulin ko dito sa lupa na ako ay makapagbigay ng totoong paglilingkod para sa inyong lahat. maraming salamat. Thank you!